Ikalabing-apat na kabanata, si Tasyo, Baliw o Pilosopo. Mga tauhang nabanggit sa kabanata. Talasalitaan, bahid, bakas ng dumi, lapastanganin, hindi pagpapakita ng paggalang, maalinsangan, matinding init ng panahon, matalim, matalas, nalalagot, napuputol, napapatid, dagok, matinding kasawian, lintik, kidlat, pagkalulong, pagkagahaman, pagkahilig, matimbang, mabigat, nakatutulig, nakabibingi, sinurot, kinurot. Si Don Anastasio, mas kilala bilang Pilosopo Tasyo, ay tanyag sa San Diego dahil sa kanyang kakaibang pananaw tungkol sa politika at relihiyon. Noong bata pa siya, ang gusto ng kanyang ina para sa kanya ay maging isang pari dahil sa panata nito. Ngunit taliwas iyon sa kanyang kagustuhan. Nag-aral siya ng pilosopiya, ngunit hindi na nakapagpatuloy pa dahil pinili niyang pakasalan ng kanyang kasintahan. Gayunpaman, hindi nagtagal ay pumanaw ang kanyang ina na sinundan din ng kanyang asawa. Nagdulot iyon sa kanya ng matinding kalungkutan. Upang makalimutan ang lungkot na dinanas, ibinuhos niya ang kanyang oras sa pagbabasa ng mga aklat. Ngunit dahil sa labis niyang pagkahilig sa pagbili at pagbabasa ng mga aklat, unti-unting napabayaan niya ang kanyang kayamanang minana. Dahil dito, tinawag siyang Pilosopo Tasyo ng mga mayaman at edukado, samantalang itinuturing naman siyang baliw ng ibang tao. Marami din ang nagtataka sa kanyang mga paniniwala. Masaya siya nang masilaya ng pagguhit ng kidlat sa madilim na langit, senyales ng papalapit na malakas na bagyo. Para sa kanya, ang bagyo ay isang puwersang lilipol sa masasama at lilinis sa sanlibutan. Naniniwala rin siyang mas makabubuting bumili ng tagahuli ng kidlat kaysa mag-aksaya ng pera sa mga paputok at kwitis. Hindi rin siya sang-ayon sa pagpapatunog ng kampana tuwing kumukulog dahil delikado raw. Ngunit sa kabila ng kanyang mga babala, madalas siyang pagtawanan ng mga tao. Pagkatapos, nagtungo si Pilosopo Tasyo sa simbahan at doon ay nakita niya ang dalawang magkapatid. Pinayuhan niya ang mga itong umuwi dahil may espesyal na hapunang inihanda ang kanilang ina. Subalit hindi pala pinayagang umalis ang magkapatid dahil sa kanilang mga tungkulin sa simbahan. Nang lumabas siya ng simbahan, nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa marating ang bahay ni na Don Filipo at Aling Doray. Doon, napag-usapan nila ang tungkol sa purgatorio, isang bagay na hindi pinaniniwalaan ni Pilosopo Tasyo. Hindi naglaon, napunta ang usapan sa pagdating ni Crisostomo Ibarra sa sementeryo. Isiniwalat naman ni Pilosopo Tasyo na isa siya sa 6 na taong nakipaglibing kay Don Rafael Ibarra.